Ikaw ba ay nanghihina at punong-puno na ng discouragement sa napakaraming problema at mga alalahanin? Eto, panoorin mo to. Magandang buhay Pilipinas, magandang buhay mga ka-okay. Kumusta na kayo dyan? Galaw-galaw naman tayo dyan. Dahil eto na naman ako, meron akong isi-share sa inyo. At eto, ano ba yung isi-share ko sa inyo? Eto mga damong to. Ayan, nakikita nyo ba yung mga damo na yan? Nakikita nyo ba itong mga damo na ito? Eto ang isi-share ko sa inyo. At hanapan natin ng lesson ang mga damong ito. Ano bang lesson ng mga damong ito? Ang mga damong ito, ito po ay roof deck, taas ng building at wala namang masyadong lupa rito. Kokonti lang yung lupa rito, mga ali-alikabok lang. At wala namang nag-alaga dyan, hindi ko yan diniligan, pakialam ko pa dyan. Ayoko nga na may damo dyan dahil baka tirahan ng ahas, nakakatakot pumunta dyan dahil baka may ahas, baka may ganito, kung ano-anong maligno. Ayan, kaya ayaw ko na merong ganyan, kaya hindi ko yan inalagaan. Hindi ko yan diniligan. Umaasa-asa lang yan sa ulan. Pero alam nyo bang lesson yan? Dahil yan ay nilikha ng Diyos. Yan ay special sa Diyos at pinapatubo niya, pinapayabong niya. Nakita nyo naman, di ba? Malago na. At patuloy pang lumalago. Ibig sabihin, ito'y special sa Diyos. Ngayon, ito ang lesson. You are created in the image of God. Nilikha ka nakawangis ng Diyos. So, ibig sabihin, ikaw ay espesyal. Mas lalo kang espesyal sa Diyos kaysa sa mga damong ito. Dahil pagdating ng panahon, bubunutin yan at sisigaan. Gagawing pataba. Pero ikaw napaka-espesyal sa Diyos. Kaya bakit ka punong-puno ng alalahanin? Ikaw ay napaka-halaga sa Panginoon. Kaya huwag kang mag-alala, patuloy na magtiwala sa Diyos. Oo, may nararanasan tayong mga hindi magandang karanasan sa ngayon. Meron tayong mga hindi magandang kalagayan. Bakit? Kasi yun din ay dahil sa ating mga maling hakbang, maling mga ginawa, maling mga desisyon kung bakit tayo napapunta sa ganong sitwasyon. Pero ang solusyon, tumingala ka sa Diyos, magdasal ka, at siguradong hindi ka papabayaan ng Diyos. Dahil kung ang mga damong ito ay hindi pinabayaan ng Diyos, mas lalong higit ka dahil ikaw ay special sa Diyos. Dahil nilikha ka nakawangis ng Diyos at ang isa pang pinakamatindi, namatay siya sa krus para sa iyo. Kaya nakita nyo ba ang lesson? Kaya don't you worry. Jesus never fails. Kaya yun po ang aking lesson. At ano pa? Ano pang aral ang pwede nating matutunan dito sa mga damong ito na tumubo rito? Ayan, nakikita nyo naman, di ba? So, ang tanong, ano ba ang pakinabang ng mga damong ito? Wala namang kalabaw dito, walang kambing rito. Sinong kakain sa kanila? Ako. Hindi ko naman sila kakainin dahil baka malason pa ako nito. So, ano magiging pakinabang? Dahil sila'y tumubo sa maling lupa. Dahil sila ay tumubo dyan sa maling lupa, maling tutubuan, anong mangyayari? Anong gagawin ko sa kanila? Ang gagawin ko ay ganito. Ayan. Ayan. Bubunutin kong lahat yan. Lilinisin ko yan dahil kailangan ko yung lugar. Ayun, tapos na ako at napagod ako ng konti pero hindi masyado. Eto na siya ngayon, nakita nyo? Tingnan nyo yung mga damo na yan. At ayan, di ba? Natanggal na siya. Ayan. So, ano ang aral natin dito sa mga damong ito na napakadali kong nabunot? Alam nyo ba kung saan tumubo itong itong mga damo na to? Ayan. Nakita nyo? Ayan. Anong napapansin nyo? Napakanipis ng lupa.
napakanipis niya. 'Di ba? At ito pa. Ayan, yan mga basura na yan, mga plastic na yan. Ayan. Tumubo siya sa lupang manipis na may mga kasama pang basura. Kumbaga mali siya ng tinubuan. Kaya ano nangyari? Napakadali ko lang siyang nabunot. Napakadali kong natanggal yung ganong karaming damo na yon, kasi super easy. Ano ang lesson sa atin nun? Kapag tayo ay naitanim sa maling lupa, sa manipis na lupa, sa basurahan, sa lupang may kasamang basura, parang kagaya nung nasa Biblia, may yung mga buto, naitanim sa dawagan, naitanim sa mga batuhan, na manipis lang ang lupa, naitanim sa matabang lupa. At sino ang yumabong? Yung naitanim sa matabang lupa. At ito, napakadaling mabunot. Kaya ganun din sa atin. Kapag tayo ay naitanim sa hindi magandang lupa, hindi tayo lalakas. Madali tayong matutumba ng mga bagyo. Madali tayong susuko sa mga pagsubok. Kaya yun ang aral nun, na kailangan tayo ay talagang tumubo para tayong katulad ng isang buto na tumubo sa matabang lupa. Ganon din sa atin, na kailangan tayo ay tumubo sa matabang lupa. Ganon din ang ating mga anak, kailangan natin palakihin sa tamang lupa. 'Di ba? Tamang aral, tamang mga pangaral. Ayun. So yun ang lesson nun, para dumating man ang mga pagsubok sa ating buhay, sa buhay ng mga anak natin, sa buhay ng ating mga kaibigan, magiging matatag tayo dahil tumubo tayo sa matatag at mayaman na lupa. Mahirap tayong bunutin dahil tayo ay talaga nagkaugat sa kabutihan. Ayun. So, ano pa ang lesson na makikita natin dito? Nandiyan na siya ngayon. Bakit ko siya binunot? Dahil wala siyang pakinabang. Wala namang kambing dito. Sinabi ko na kanina yan, walang kambing dito, walang baka rito, walang kalabaw. At ako, hindi ko pa naman nadidiscover na kumain ng damo. Siguro kung nadiscover ko na kumain ng damo at pwede yung gulayin, ay ayun na. Kaya lang, medyo makati-kati yan sa lalamunan. Ayun. Kaya, ayan na siya ngayon. So, ganun din sa atin. Kapag tayo ay walang pakinabang, anong mangyayari sa atin? Kapag tayo'y tumubo sa maling lupa at wala tayong pakinabang, ano mangyayari sa atin? Bubunutin tayo, nakagaya nito. Aalisin tayo. 'Di ba? Dahil wala na tong pakinabang. At ano na lang ang magiging pakinabang nito ngayon? Anong gagawin ko rito ngayon? Ito ay bubulukin ko. Pag nabulok ko yan, gagawin ko yung organic fertilizer. At ihahalo kong muli sa lupa para maging mataba yung lupa. Yun ang huling-huling magiging kapakinabangan ko rito. 'Di ba? At sa atin, ganon din ang mangyayari sa atin. Gusto nyo ba na tayo ay bunutin at maging mabulok sa lupa at maging pakinabang sa mga bulate at pakinabang sa lupa para ito'y tumaba? Pero alam nyo, napakabuti ng Diyos. God is very gracious. Hindi niya papabayaan sa atin yun dahil nga tayo nilikha na special. Dahil we are created in the image of God. Special tayo sa Diyos. Kaya kung itong mga damon tayo special sa Diyos, mas lalo tayo. Kaya hindi niya tayo hahayaan na maging katulad niyan. Still, kahit tayo ay nagkamali, kahit na meron tayo ng mga nagawang mali at naligaw tayo ng landas, tumawag ka lang sa Diyos, maghingi ka ng tawad at manumbalik ka sa Diyos at manalangin ka. At sigurado hindi ka niya tatanggihan. Hindi katulad nitong mga damo na to, wala na, patapon na talaga, bubulukin na lang yan. Pero tayo, dahil nga tayo special, hindi tayo katulad niyan. Still, nandyan ang biyaya at pagmamahal ng Diyos sa atin at lagi naghihintay sa ating pagbabalik sa Kanya. Kaya, ayun, yun po ang ating lesson dun sa aking pagbubunot ng damo na yan. At sana'y meron kayong natutunan. Lagi niyong tatandaan, Jesus never fails. Kahit, alam nyo, hindi katapusan
ng mundo para sa atin. Nandyan lagi ang Diyos na naghihintay sa atin. Kaya, ayun, sana po ay meron kayong natutunan sa ating video sa araw na ito. At salamat po sa inyong panonood. At huwag niyong ikalimutan na i-share yung ating video, di ba? Balay mo, merong matauhan. Ayun. At i-click nyo rin yung notification bell para lagi kayong updated sa mga susunod na video. Ayun po, maraming salamat muli sa inyong panonood. Mabuhay kayong lahat. God bless you all. Bye-bye. Bye-bye-bye.